Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na sa kasalukuyan, tatlong bagyo ang ating binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So iisa-isahin ko po, no? Una, itong tropical depression na may international name na Gayneri. Ito yung dating si Bagyong Neneng na humina bilang isang low pressure area, and kaninang hapon ay nagre-develop ito or lumakas muli bilang isang bagyo. So huling namataan sa layong 660 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Yung movement dito sa kasalukuyan ay northwestward ng mabagal. Pangalawa, itong typhoon naman na may international name na Saudel, latest location, sa layong 2,555 kilometers silangan ng Northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 150 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 185 kilometers per hour. Yung movement naman ito ay northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. And lastly, ito namang tropical depression na malapit sa boundary ng ating PAR. Latest location, kaninang hapon, 1,055 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna, 45 kilometers per hour, and gustiness na umaabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement naman nito ay northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. So sa kasalukuyan, ito pong tatlong bagyo na ito, walang direktang epekto sa magiging panahon natin sa mga susunod na araw at mananatiling malayo sa ating kapuluan. And as of the moment, itong tropical depression na ito, as well as itong typhoon na may international name na Saudel, nakakaroon po ng binary interaction o mas kilala bilang Fujiwara effect. So sa mga susunod na araw, magkakaroon ng epekto yung mas malakas na bagyo sa movement nitong mas mahinang bagyong tropical depression. So, in a sense, hahatakin po nitong Typhoon Saudel, itong sentro nitong tropical depression, and eventually, posibleng mag-intensify ito sa mga sunod na araw, pero eventually malulusaw naman at kakainin ng mas malaking sirkulasyon o yung mas malakas na sirkulasyon ng bagyong Saudel. So ano ba yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw? So tulad nga po na nasabi ko na walang epekto yung mga bagyong ito sa magiging lagay ng ating panahon ng ating bansa within the next 24 hours. Pero makikita natin dito sa ating latest satellite images, itong mga makakapal na kaulapan sa kanlurang bahagi ng Luzon ay ang patuloy na pag-iral or epekto ng ating southwest monsoon o hanging habagat na kung saan magdudulot ito ng mga cloudiness as well as mga pag-ulan sa malaking bahagi ng northern and Central Luzon. Sa mga susunod na araw, asahan natin na mas rarami pang areas yung mga makakaranas ng pag-ulan, particular na dito sa Luzon, including Metro Manila and portions ng Western Visayas. So yung dahilan po ng mga pag-ulan na ito ay yung paglakas or yung resurgence ng malakas na habagat dahil yung general movement nga nitong si Typhoon Saudel ay generally west-northwestward. So posible itong dumapli sa northern boundary ng ating PAR, wala man itong magiging pag-ulan or wala itong dalang pag-ulan sa atin, ay hahatakin ito or palalakasin yung habagat. So possible as early as Monday or Tuesday next week. Asahan po natin, mas rarami pang areas yung mga makakaranas ng pag-ulan sa Luzon and western section ng Visayas. Ito namang tropical depression na ito, makikita natin sobrang lapit na ito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible sa mga susunod na oras, kung maging westward man yung paggalaw nito, posible itong dumaplis sa ating Philippine Area of Responsibility. So in a sense, papasok pa ito ng ating PAR mamayang gabi. Pero malayo po ito sa ating bansa, no? Inuulit ko po, wala itong direktang epekto sa atin. Less likely po tayong magkaroon ng tropical cyclone wind signal kasi sa mga susunod na oras ay magre-recurve rin ito immediately northeastward papalayo sa ating PAR. And eventually, posible man ito lumakas bilang isang tropical storm and eventually malulusaw dahil sa interaction nito sa mas malakas na bagyong Saudel. So for further details, no, ito yung magiging lagay ng ating panahon bukas ito sa Luzon. So for Metro Manila and most of Luzon, so sa Ilocos Region, particular na dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, Cordillera, Cagayan Valley, including Metro Manila, most of Calabarzon, and most of Mimaropa, asahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng habagat. So mas rarami pang ang area sa mga makakaranas ng pag-ulan starting tomorrow.
Pero dito sa bahagi ng Bicol Region ay generally fair weather ang ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May tsansa pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so tomorrow, araw ng Linggo, August 23, bagamat lumakas man yung habagat, ay mostly Luzon or malaking bahagi ng Luzon lamang yung makakaranas ng mga pag-ulan. So for Palawan, Visayas and Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Mainit at malinsang ang panahon umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, may tsansa po tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil posible pa rin tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, so starting Monday hanggang Wednesday, magpapatuloy yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. So sa Metro Manila and Baguio, asan pa rin natin yung mga malalakas, posibleng mas lalakas pa yung mga pag-ulan na dala ng habagat dahil tulad nga po na nasabi ko kanina, dahil doon sa papalapit na bagyong Saudel na posibleng dumaplace sa northern boundary ng ating PAR, ito po yung magpapalakas ng ating habagat. So more or less towards the middle of the week ay maulang panahon po ang ating inaasahan over most of Luzon. So for Monday, generally fair weather pa sa Legazpi pero makakaroon na rin tayo ng mga sustained na kaulapan at pag-ulan simula sa araw ng Martes. Kaya in the coming days, bagamat over the weekend humina po yung mga pag-ulan na ating naranasan, maghanda pumuli tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil posibleng significant na pag-ulan muling ating maranasan starting next week. Sa bahagi naman ng Visayas, most of Visayas, sa araw ng Lunes, ay generally fair weather pa rin ang ating mararanasan. Pero itong western section, particular na dito sa Iloilo City or generally itong area ng Western Visayas at Negros Island Region, simula sa araw ng Martes hanggang sa Miyerkules, makakaranas po muli tayo ng mga pag-ulan na dala ng habagat. Pero for the rest of Visayas, sa Central and Eastern Visayas, for these 3 days, generally fair weather po ang ating inaasahan na may tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Wala tayong inaasahang epekto, ang epekto ng habagat dito sa area ng Mindanao. So wala tayong inaasahang mga sustained na cloudiness at mga pag-ulan. Magpapatuloy yung mainit at malinsang ang panahon hanggang sa araw ng Miyerkules over most of Mindanao sa mga syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Mainit at malinsang ang panahon na may tsansa ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms.